Makalipas ang ilang oras, habang naliligo si Elijah, pumasok si Arthur sa banyo nang hindi nagpapalam para dalhan siya ng pantulog. Siyempre, lalo lang nitong pinakaba si Elijah kaya sinubukan niya itong babalaan na hubad siya ngayon. Mukhang wala namang pakialam si Arthur kaya tinawag niya itong prinsesa at sinabing kumalma siya dahil napakaraming singaw para may makita talaga. Gayunpaman, kahit paano ay kumalma si Elijah, umaasang nagsasabi ito ng totoo, pero ipinaalam ni Arthur na kasinungalingan iyon bago umalis para lang inisin siya. Pagkasara pa lang niya ng pinto, sinigawan siya ni Elijah at nagreklamo, pero masyadong natutuwa si Arthur para magmalasakit. Napansin niya ang kanyang maskara at inamin na napakaraming nangyari sa loob ng 2 taon, na sinangayunan naman ni Sylvie, sinasabing pareho silang lumaki. Sa wakas ay lumabas si Elijah ng banyo suot ang kanyang pantulog, mas kalmado na matapos ang nangyari kanina. Naghanda rin si Arthur para maligo at tinanong siya ni Elijah kung ano ang pinagkakaabalahan niya dahil matagal siyang nawala. Ipinaliwanag lang ni Arthur na may ilang bagay siyang kailangan ng tulong ni Uncle Vincent, at nagtanong rin siya tungkol sa pagbibigay ng financial assistance para sa kanyang tuition sa Zyrus Academy. Biglang na-excite si Elijah at tinanong kung ano ang sinabi ni Vincent. Ngunit dumiretso lang si Arthur sa banyo at ipinaalam na pumayag ito, nang walang ibang detalye para lang muli siyang inisin. Nang gabing iyon, oras na para matulog, nagpasya si Elijah na makipagkwentuhan muna bago matulog at tinanong si Arthur kung sa tingin niya ay matututo sila ng kung ano-anong bagay kapag nasa academy na sila. Kung tutusin, ito raw ang walang katunggaling number 1 Magic Academy. Sinabi ni Arthur na dapat ay mas marami pa rin silang technical knowledge kaysa sa karamihan ng mga first year, kahit papaano. Binanggit din ni Elijah na siguradong maraming sikat na pamilya ang mag-aaral doon, at nakaka-excite isipin na baka makatulong sa kanya ang pakikipagpalitan ng payo sa kanila para makontrol ang kanyang kapangyarihan. Inamin ni Arthur na gusto rin niyang matuto pa tungkol sa kanyang lightning at ice elemental magic. Tutal, mabilis maubos ang mana sa lightning at mahirap itong kontrolin, at mahirap din kontrolin ang ice kahit ginagamit niya ang beast wheel niya. Medyo na-curious si Elijah at tinanong siya kung napag-isipan na ba niya kung ano ang gagawin niya kay Lucas dahil mag-aaral din ito sa academy. Nilinaw ni Arthur na kahit makaganti pa siya rito, hindi niya iniisip na kakayanin niya ang magiging ganti ng pamilya Wikes. Kaya sa ngayon, balak niya lang na mas lumakas pa. Sinabi ni Elijah na nagulat siyang kaya nitong pigilan ang sarili na habulin ang basurang iyon. Sumang-ayon si Arthur ngunit sinabi niyang mas nagulat siya nang gumawa ito ng pader gamit ang mga unan sa pagitan nila. Makikita ngayon na malinaw na hinati ng mga unan ang kama sa pagtatangkang magkaroon ng distansya sa isa't isa, at ipinaliwanag ni Elijah na kakaiba lang talaga ang matulog sa iisang kama kaya kinailangan niyang gawin iyon. Napansin ni Arthur na namumula ito kaya nagpasya siyang asarin siya at tinanong kung mas gugustuhin ba niya kung babae siya. Agad siyang hinampas ni Elijah ng unan para patahimikin siya. Habang tinatawanan siya ni Arthur, nag-atubiling tanungin ni Elijah kung sa tingin niya ay makakahanap siya ng girlfriend sa academy. Sinabi ni Arthur na para sa isang taong kumikilos ng seryoso, medyo normal ang mga alalahanin nito, na medyo nakakagulat. Tiniyak naman ni Elijah na alam niyang iniisip din iyon ni Arthur kaya wala itong karapatang husgahan siya. Sinabihan siya ni Arthur na huwag mag-alala at sinabi na sigurado siyang makakatagpo siya ng mabait na babae na may itim na buhok at salamin tulad niya, at sa huli ay pakakasalan niya ito at magkakaroon silang dalawa ng napaka-cute na sanggol na may itim na buhok at salamin. Alam ni Elijah na inaasar na naman siya nito kaya medyo nainis siya at nilinaw na walang sanggol na ipinapanganak na nakasuot ng salamin. Sinabi rin niya na sa nakakainis na malaprinsiping hitsura ni Arthur, malamang na wala itong magiging problema sa paghahanap ng babae. Tinanong siya ni Arthur kung medyo naiinggit ba siya, at tiniyak ni Elijah na kulang pa nga ang salitang, medyo, para ilarawan iyon. Nang makita kung gaano ito kainis, panyanatag siya ni Arthur at sinabing magiging maayos din ang lahat dahil hindi naman talaga siya interesado sa mga babae. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Elijah matapos marinig yun sa kung anong dahilan. Kaya sa wakas ay nagpasya na silang matulog. Kinabukasan ng umaga, hinanap ni Vincent si Arthur upang ipaalam na nakipag-ugnayan siya sa isa niyang kaibigan ngayong umaga para sa kanya dahil sinabi niyang gusto niyang makipag-usap sa isang inventor. Ipinaliwanag niya na ang kaibigan niyang ito ay isang lalaking nagngangalang Gideon, at siya talaga ang nangangailangan ng aquatic mana beast mula sa quest na kinuha niya. Si Gideon ay isang tanyag na researcher at marahil ang pinakatalentadong inventor at engineer sa sapin. Dahil dito, medyo na-curious si Vincent at tinanong siya kung may balak ba siyang kunin mula rito. Sinabi lamang ni Arthur na oo, ngunit hindi niya binanggit na ang gusto niya talaga ay isang birthday present para kay Eleanor.
Sakto namang pumasok si Reynolds sa silid at tinanong si Vincent kung dapat ba talaga itong nakatayo lang doon dahil akala niya ay may meeting ito ngayong umaga. Tuluyan na yung nakalimutan ni Vincent kaya agad siyang nataranta at tumakbo palabas. At binalaan siya ni Reynolds na mag-ingat sa pagtakbo para hindi siya matambak. Pagkaalis nito, tinanong ni Arthur ang kanyang ama kung kumusta ang training nito, at ipinaalam ni Reynolds na opisyal na siyang umabot sa Orange Stage. Sa kabila nito, inilabas niya ang Beast Core na ibinigay sa kanya ni Arthur, buo pa rin, at ipinaliwanag na hindi ito nadurog matapos siyang sumipsip ng mana mula rito. Tinanggap ni Arthur ang Beast Core pabalik at walang sinabi, ngunit alam niyang may kakaibang nangyayari. Nagpasya siyang lumabas upang suriin ito at iniisip kung bakit hindi ito nadurog. Nang subukan niyang tumingin sa loob ng Beast Core, bigla siyang nakakita ng isang pares ng mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman, na nagpapalam sa kanya na may Beast Wheel sa loob ng core. Alam ni Arthur na ang pagkuha ng Beast Wheel ay nangangahulugang kusang pagsuko nito ng Beast o pag-agaw ng isang tao rito mula sa Beast Core. Kaya naisip niya kung ano ang mangyayari kung susubukan niyang pagsamahin ang dalawang Beast Wheel. Marahil ang mas tamang tanong ay kung posible ba talaga iyon. Ngunit iisa lang ang paraan para malaman. Hinawakan ni Arthur ang Beast Core at muling tumingin sa loob, kaharap ang wheel ng Elderwood Guardian Spirit. Ngunit nang subukan niyang agawin ito, biglang lumabas ang wheel ni Sylvie. Kaya agad niyang ibinagsak ang Beast Core sa lupa. Napagtanto ni Arthur na kung hinawakan pa niya ang Beast Core ng mas matagal, dudulugin sana ng wheel ng kanyang dragon ang wheel ng Elderwood Guardian Spirit. Hindi pa rin niya nauunawaan kung bakit hindi nasipsip ng kanyang ama ang Beast Wheel, ngunit naalala niya ang sinabi ni Virion dahil minsan itong sinabi sa kanya na kailangang magkatugma ang elemental alignment ng Beast at ng Mage. Dahil doon, alam ni Arthur na ang perpektong tao para bigyan ng Beast Core na ito ay si Tessia, ngunit hindi niya alam kung kailan niya ito muling makikita, kaya ang magagawa na lamang niya ay magtaka kung kumusta na ito ngayon. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Eleanor sa silid ni Arthur upang ipaalam na handa na ang almusal. Nagsalita lamang si Arthur habang natutulog at sinabing gusto niya ng isang magarbong dimension ring, ngunit ipinaalam ni Eleanor na may malaking anunsyo ngayon kaya kailangan niyang magmadali at maghanda. Wala man lang ideya si Arthur kung ano ang sinasabi nito. Kaya pinaalalahanan siya nito na magsasama-sama ang royalty ng Sapin, Eleanor, at Darv para gumawa ng isang anunsyo, at ibobroadcast ito sa plaza sa downtown. Sa kabila ng kahalagahan ng tunog nito, ipinagpatuloy lamang ni Arthur ang pagtulog habang nakahiga sa personal space ni Elijah dahil ang mga una na naghahati sa kama ay nawala kahit paano magdamag, at maging si Sylvie ay natutulog sa ibabaw ng kanyang mukha. Naintindihan ni Eleanor na hindi nagagana ang mga salita, kaya tumalon siya sa kanya at inatake siya gamit ang kanyang siko, pinipilit siyang magising. Sinubukan ni Arthur na makahinga ng maayos at sinabing masyado na siyang malaki para ginagawa pa rin iyon. Sinabi lamang ni Eleanor na maghanda na siya at bumaba na agad. Ipinaalam din niya na lalabas sila ng kanyang ina kasama si Aunt Tabitha. Pagkaalis niya, napaisip si Arthur kung saan nito nakuha ang marahas na ugali na iyon, at sinabi ni Elijah na may ideya siya kung paano nangyari iyon. Pagkatapos ng almusal, pareho silang nagtungo sa plaza kasama si Vincent, ngunit nagreklamo si Arthur at inamin na gutom pa rin siya. Hindi na nagulat si Elijah dahil sa dami ng pagkain na ninanakaw ni Sylvie mula sa kanyang plato. Sa kabila noon, ipinaalam ni Elijah sa kanya na habang nakikipagkita siya sa inventor, maglilibot naman siya sa mga tindahan. Nagulat si Arthur nang malaman na may sapat itong pera para mamili, at nilinaw ni Elijah na iniipon niya talaga ang perang kinikita niya sa mga dungeon, hindi tulad ng isang tao. Pagkarinig sa pahiwatig na iyon, mabilis na pinalitan ni Arthur ang paksa at hiniling kay Sylvie na tulungan si Elijah sa pamimili. Agad naman itong pumayag at tumalon sa likod ni Elijah, kaya mas gamaan ang pakiramdam ni Arthur dahil ayaw niyang mausisa si Gideon tungkol sa kanya. Nang sa wakas ay makarating sila sa lugar, kumatok si Vincent sa pinto, ngunit isang nakakatakot na matandang lalaki na nagngangalang Himes ang lumabas upang sabihin sa kanila na wala si Gideon sa ngayon. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon nito nang makita si Vincent at magalang silang pinatuloy sa loob. Sumunod si Arthur sa kanila, ngunit nang buksan ni Himes ang pinto ng opisina, isang lalaking mukhang kulang sa tulog ang lumabas mula sa tambak ng mga damit upang magreklamo dahil sinabi na raw niyang huwag papasukin ang kahit sino rito. Nagbago rin ang ekspresyon ni Gideon nang makita si Vincent kaya tinanong niya kung naparito na naman ba ito para gambolain siya. Ipinaalala ni Vincent na ipinaalam naman niya na darating siya kaya hindi ito dapat ikagulat. Ipinaliwanag ni Gideon na lalo siyang naiirita sa pakikipagkita sa mga tao nitong mga nakaraang panahon,
marahil dahil ang mga royal ay nagpadala ng 10 o 20 mensahero sa kanya nitong nakaraang taon, na paulit-ulit siyang kinukulit tungkol sa paghahanap ng paraan upang magkaroon ng long-distance travel sa dagat. Hindi maiwasang mausisan ng kaunti si Arthur tungkol doon. Ngunit sinigawan siya ni Gideon at nilinaw na wala siyang pakialam doon. Doon lang niya napagtanto na hindi pala niya alam kung sino si Arthur. Kaya masayang nagpakilala si Arthur at sinabing ikinwento na ni Vincent sa kanya kung gaano ito kahanga-hanga. Tumingin si Gideon kay Vincent at ipinaalala rito na hindi siya naghahanap ng estudyante o apprentice. Kaya gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng batang ito rito. Inamin ni Vincent na gusto rin niyang malaman iyon dahil wala rin talaga siyang ideya. Ipinaliwanag naman ni Arthur na ipapakita sana niya rito ang isang kawili-wiling ideya para sa isang imbensyon na naisip niya, ngunit nabanggit nito na nangangailangan ito ng paraan para sa long-distance travel sa dagat. Nang hindi nagsasayang ng oras, nagpasya si Arthur na mas mabilis na ipakita kaysa ipaliwanag. Kaya nagsimula siyang gumuhit ng kanyang mga ideya sa papel. Lumapit si Gideon upang tingnan ang ginagawa niya at sinabing wala siyang ideya kung ano ang balak nitong i-drawing, ngunit walang batang makakaisip ng solusyon sa problemang kinakaharap niya. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, nakita niya ang iginuguhit ni Arthur at agad siyang nataranta. Tinatanong kung saan niya ito nakuha at kung posible bang gumana talaga ito. Binasa ni Gideon ang ideya ni Arthur at nalaman na sa halip na mana ang gamitin bilang fuel, maaari siyang gumawa ng engine na gumagalaw gamit ang steam na nalilikha mula sa ibang resources. Sa kabila ng kagandahan ng ideya, may nakita siyang bahagi na walang saysay at sinabi niyang may kulang dito. Nilinaw ni Arthur na sinadya niyang hindi ilagay ang ilang mahalagang detalye, na ikatutuwa niyang sabihin kay Gideon kung magiging maayos ang kanilang negosasyon. Doon agad napagtanto ni Gideon na hindi ordinaryong bata si Arthur, ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras at inutusan si Himes na magdala ng isang bagay, sinasabing sigurado siyang sapat na ang alinman sa kanyang mga imbensyon upang mapahanga ito. Ipinakita niya ang isang hiyas na may pinakamataas na kalidad na mahahanap sa buong kontinente, na kayang sumipsip ng 5 beses na mas maraming mana kaysa karaniwan. Ipinaliwanag ni Gideon na sinabi ni Vincent na isa itong baguhang mage. Nilinaw naman ni Vincent na hindi niya kailanman ginamit ang salitang baguhan, ngunit hindi yun pinansin ni Arthur at simpleng sinabi na hindi niya kailangan iyon. Medyo nalito si Gideon, ngunit mabilis siyang nagpatuloy at inutusan si Himes na dalhin ang lahat ng mga item mula sa gitna ng Rosie. Pagkadala ng mga ito, ipinaalam ni Gideon kay Arthur na wala pang ibang nakakita sa mga iyon dati, ngunit gagawa siya ng exception para sa kanya. Bago pa man niya maipaliwanag ang alinman sa mga item, masayang sinabi ni Arthur na hindi siya interesado. Paulit-ulit itong nangyari ng ilang beses pa, at nagulat si Vincent na nakakatapat ni Arthur ang kilalang-kilalang si Gideon, ngunit sa tingin niya ay sumusobra na ito. Sa isang punto, nagsimula na lamang si Gideon na ihagis ang mga bagay sa kanya, hinihiling na kumuha na lang siya ng kahit ano, ngunit hindi nagpatinag si Arthur at iniiwasan lamang ang lahat ng iyon. Hindi sigurado si Vincent kung naiintindihan niya ang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata, ngunit nagpasya siyang mas mabuti kung hindi siya makikialam. Sinabi ni Gideon kay Arthur na talagang hindi siya binibigyan ng maraming pagpipilian. Kaya inutusan niya si Himes na dalhin ang mga pendants. Ang mismong utos ay ikinagulat pa nga ni Himes, ngunit dinala pa rin niya ang mga pendants. At ipinaliwanag ni Gideon na pinagawa niya ito sa mga pinakamahusay na jeweler para makalikha ng sukdulang kagandahan, kaya bagay ito kahit para sa royalty. Sinuri ni Arthur ang mga pendants at binanggit na gawa ang mga ito mula sa isang phoenix worm. Kinumpirma iyon ni Gideon, bagaman tinanong niya kung paano niya nalaman iyon sa unang tingin pa lang. Walang ideya si Vincent kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ni Arthur na ito ay isang S-rank mana beast na kasing bihira ng dragon na may natatanging survival abilities. Kung hihulaan niya, sasabihin niyang nakahanap si Gideon ng paraan upang ilipat ang kapangyarihang iyon sa pendant. Proud na kinumpirma iyon ni Gideon at ipinaliwanag na kapag may panganib, katulad ng kung paano ang mga phoenix worm ay pinuprotektahan ang sarili nilang buhay, ang mga pendants na ito ay magbabalot sa suot nito gamit ang isang defensive barrier. Nilinaw niya na hindi iyon ang kahangahangang bahagi, at sinabi na kung masira ang protective barrier, ang mana na nakastore sa mga pendants ay magta-transport sa suot nito sa pinakaligtas na lugar na posible. Tinanong ni Arthur kung ilang beses gagana ang epekto na iyon, at ipinaalam ni Gideon na 2 beses itong pwedeng gumana, ngunit hindi siya sigurado, kaya theory lang ito. Nag-isip si Arthur dahil alam niya na maaaring magandang regalo ang mga pendants na ito para kay Eleanor at sa kanyang ina. Bago magdesisyon, binanggit niya ang katotohanan na sinabi niyang ginawa niya ito para sa royalty. Kinumpirma iyon ni Gideon at ipinaliwanag na may core na nadonate para sa intensyong iyon,
ngunit hindi na niya alintana na ibigay ito ngayon dahil mas interesado siya kung paano nalaman ni Arthur ang ideyang ito at bakit niya ito ibinunyag. Ngayon, ngumiti si Arthur at nilinaw na gusto lang niyang makakuha ng magandang birthday present para sa kanyang kapatid, ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Gideon. Sa kabila nito, binalaan ni Arthur na hindi niya talaga maipapaliwanag ang anumang bagay hanggat hindi nito ipinapaliwanag kung para saan ang engine. Sinabi lang ni Gideon na malalaman niya rin iyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng paparating na announcement, sinabi ni Arthur na inaakala niya na ang isang taong may mataas na katayuan tulad niya ay may access sa mga detalye na hindi isasama sa public announcement, kaya mas gusto niyang marinig iyon. Walang masyadong pagpipilian si Gideon, ngunit nilinaw niya na kung sasabihin niya iyon, hindi niya makukuha ang mga pendants. Binalaan siya ni Arthur na hindi siya ganoon kabait, kaya kukunin niya ang parehong pendants o susunugan niya ang mga blueprints ng engine. Natatarante si Gideon at mabilis na pumayag, pakiramdam niya ay nakikipagdeal siya sa demonyo dahil sa sobrang ruthlessness ni Arthur. Sinabi ni Vincent sa kanya na maaaring hindi niya naiintindihan ang lahat ng nangyayari sa genius na utak ni Arthur, ngunit lagi nitong tinutupad ang kanyang salita, kaya makakasiguro siya roon. Sumuko si Gideon, alam na ang kanyang number one priority ay ang paglikha ng vessel na ito, kaya ibibigay niya ang impormasyon. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na minsan noong nakaraang taon, kinumpirma nila ang pag-iral ng isa pang kontinente bukod sa Decaton. Nagulat si Vincent nang malaman na totoo pala ang mga rumor dahil may ilang taong nagsisilbi sa royalty na madaldal, ngunit hindi siya sigurado hanggang ngayon. Tinanong ni Arthur kung may ebidensya, at nilinaw ni Gideon na tanging baliw na scientist lang ang gagawa ng ganitong claim nang walang ebidensya. Ipinaliwanag niya na 2 o 3 taon na ang nakalipas, isang bird-like mana beast, na dati ay hindi kilala sa Decaton, ang natuklasan. May kakayahan itong halos ganap na mag-blend sa paligid nito, at ito ay isang napakagandang uri ng camouflage. Isang adventurer ang nakatagpo dito, at ang nilalang ay may suot na napakakomplikadong device. Binanggit ni Gideon na na-decode lamang niya ang functionality nito noong nakaraang taon. Tinanong ni Arthur kung anong klaseng device iyon, ngunit nilinaw ni Gideon na ang tinutukoy nila ay uri ng top-secret information na available lamang sa royalty. Sa kabila nito, sinabi ni Arthur na ang blueprint engine ay mas mataas pa ang antas ng secrecy, dahil kahit ang royalty ay hindi alam iyon. Naiwan si Gideon na walang pagpipilian muli, kaya labag sa loob niyang sinabi na ang device ay isang makina na kayang mag-record at mag-store ng moving images. Hindi na impressed si Arthur, kaya napuno ng pagkainis si Gideon at nilinaw na mas malalim pa rito ang usapin. Dahil ang mga recording mula sa lahat ng 3 kaharian ay nakuha ng detalyado. Ibig sabihin, maaari nilang ipalagay na kung saan man ito nanggaling ay isang lupain na maraming makapangyarihang mage. Sinabi ni Arthur na sapat na iyon, kaya gagamitin nila ang steam engine para maglakbay papunta sa bagong kontinente at tingnan kung ano ang naroon. Pagkatapos ng negosasyon, bumalik si Arthur sa bayan kasama si Vincent, na ngayon ay alam na kung para lang pala ito sa birthday present para sa kanyang kapatid. Inamin ni Arthur na umaasa siyang mabigyan ito ng bagay na wala pang nakakita dati. Tinanong naman ni Vincent ang tungkol sa steam engine, ngunit nagpa siya si Arthur na huwag isiwalat na ito ay kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay at sinabing isa lamang itong ideya na nagkataong nakatulong. Hindi na siya nagsabi pa ng iba, at kalaunan ay sumama si Elijah sa kanila upang pumunta sa pakikinig ng anunsyo. Binanggit niya na sinabi ni Elder Radius na pinag-uusapan ng 3 kaharian ang pagsasanib, kaya excited siyang marinig iyon. Bago pa man sila makarating sa plaza, bigla nilang narinig ang isang sigaw, at doon nila nakita ang isang estudyante mula sa Zyrus Academy na hinaharas ang isang dwarf. Matapos sipin ito at pabagsakin sa lupa, sinabi ng estudyante na sapat ng nakakainis na may dwarf na pumapasok sa kanilang paaralan, ngunit tila hindi niya alam na bawal ang paggamit ng magic sa labas ng paaralan. Isang kasama niya ang muling sumipa sa dwarf, at sinabi nitong palagi nitong sinusubukang gumamit ng mana para protektahan ang sarili. Nakiusap ang dwarf na tumigil sila, ngunit ipinilit ng lalaki at sinabing ilabas nito ang mana nito. Nang hindi siya sumunod, sinubukan siyang hampasin ng lalaki gamit ang tubo, ngunit biglang sumingit si Elijah at inatake ito, sinasabing tumigil na siya. Sa kabila nito, walang pag-aalinlangan na sinampal ng Zyrus Academy student si Elijah sa mukha, sinasabing hindi niya dapat pinakikialaman ang kasiyahan nila. Alam ni Elijah na kung gagamit siya ng magic dito, magkakaproblema si Vincent at Arthur, kaya hindi siya makakaganti ng todo. Napansin ng estudyante ang emblem ng Dwarf Kingdom sa damit ni Elijah at hinawakan siya sa buhok. Sinasabing pwede rin siyang makaranas ng kaparehong parusa at baka makasama pa niya sa ospital ang dwarf.
Bago pa siya makagawa ng kahit ano, biglang sumingit si Arthur, lumapit sa kanila na may nakakatakot na aura at sinabing umaasa talaga siyang magkakaroon sila ng kaunting kasiyahan. Maging si Vincent ay medyo natakot, ngunit sinabihan siya ni Arthur na huwag mag-alala at ayos lang ito. Para sa grupo, isa lang siyang simpleng commoner. Kaya isa-isa silang lumapit kay Arthur, at ang isa pa nga ay gumamit ng teknik na ipinasapa ng kanilang pamilya sa maraming henerasyon, iniikot ang sandata upang lituhin siya. Kahit gaano ka-flashy ang atake, madaling iniiwasan lamang ito ni Arthur at mabilis na tinamaan ang lalaki mula sa likod, agad siyang pinabagsak. Sinubukan ng Zyrus student na lumaban, ngunit agad siyang napatigil dahil sa pressure na nanggagaling kay Arthur at sa kanyang beast wheel. Sinubukan pa rin niyang magmatigas, ngunit bago pa siya makagalaw, sinuntok siya ni Arthur sa mukha gamit ang kanyang kamay, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Paglingon niya upang umalis, nagpa siya ang estudyante na labagin ang rules dahil sa galit at inatake sila gamit ang magic. Gayunpaman, bago pa tumama ang atake, bigla silang naprotektahan ng spell ng isang misteryosang babae na may itim na buhok. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.